Last week, nag-set ko 4 goals para akong i-accomplish this week. First is to finish the full movie of Annual Convention 2026. Second is to create at least 5 Philippine cork maps. Third is magtuog pag-ibig para i-clarify ang assumption documents. And lastly is to create social media calendar para sa akong real estate Facebook page. And yeah, let's start with the full movie of Annual Convention. I finished it just on time. This year, giset yun ako nga after sa event sa Japan, kailangan ako siya at least ma-submit dayon wala pa 1 month or at least a week or within 1 week, and I'm so happy nga nabuhat na ko siya. Nali challenge gamay sa ko ang pag-edit sa full movie kay ang ako ang handheld video dili siya inanaka-stabilize even though naggamit ko gimbal for stabilization. Dili siya inanaka-stabilize kay bugat akong lens at the same time wala siya natarong og balance. So for the future kailangan ako maggamit og other lens nga makapture gihapon ang event. Sa ko ang pag-color grade, sa ko ang setting sa camera, nagamit ko og profile PP8 S-Log kay para pag-edit nako sa Final Cut Pro, nakoy control sa pag-edit sa colors. And sa una nagamit ko Adobe Premiere Pro for editing, but now I prefer Final Cut Pro for editing videos because mas dali siya og at the same time mas paspas ang iyang pag-export and automatic save po siya. And for other videos like na mga captions, kung na mga inana, akong ginagamit is CapCut na. Kay ang sa Final Cut Pro, very limited ang ilahang text options, silang text graphics. The Annual Convention full movie niabot yun siyang more than 1 hour as expected. Last year gani sa Thailand na ako'y duwa ka video files for the full movie. The first one is 1 hour and almost 30 minutes, and then the second one is 30 minutes or something. So almost 2 hours ang isa ka full movie kay kailangan man ako ibutang tanan from the program sa event down to the tour. So kailangan siya i-include tanan. So karon sa Japan, since dili na ka daghan ang among naadtuan for with the delegates, and nag-change po mi og flow sa program, mas paspas na siya. So ang final full movie is niabot lang siya 1 hour and almost 10 minutes. So inana lang, dili compare sa last year. Dako siya nga project for me, although once a year lang siya, but we are handling so many delegates, 100 plus delegates. O ang ako ang social energy ato o creativity kailangan intact gid siya kay aside sa kailangan ako matubang og daghang king tao, kailangan po nako bear in mind ang ako ang mga deliverables. And makalimot ko sa nga photographer ko nila kay sa sobrang ako comfortable sa mga delegates and then the team, mura na pug ka ng delegates nila ug mura na pug part sa more as friends ang amo ang pag-work dito. So dili siya na naka-stressful although medyo bugat siya nga project. And yeah, I'm so happy nga nahuman, and because of them naka-agto ko Japan, all expense paid of course. And then since extend me a few more days sa Japan, of course personal pocket na ko tong akong gigamit. So ang gibayad nila ako na pong gigasto sa paglaag sa Japan, and it's all worth it kay first time na ako sa Japan, and I'm so happy nga at least dili man ina nakataas ang time nga nabi dito na experience na ako kung sa kanindot ng Japan. Anyway, ang next nga goal nga akong na-achieve ay kay ang pag-create sa 5 Philippine cork maps. Kaning Philippine cork maps, dugay na kayo ni siya na akong ginabuhat since pandemic time pa kay tungod po sa pandemic, nag-decide ko nga mag-try o buhat. Kato pa lang tong basic kayo nga Philippine cork maps. Wala pa yung mga provinces names. Outline lang. Mano-mano na ko ang pagbuhat ato kay kailangan i-drawing din akong outline sa provinces and mano-mano ang pag-cut and so on. And then sa pag-tracing po. And caught attention po siya sa public kay ag-interview ko og mga TV programs about sa kaning Philippine cork map ug gibansagan siya kanang quarantine project, and then daghan na pug kanang ni try og buhat. And I decided now, since ganahan man kayo kung magkuri-kuri magbuhat aning Philippine cork maps, until now ginabuhat gyapon ako siya, and ako na po siyang ginabaligya sa akong Shopee. So I have a shop sa Shopee and TikTok nga muna akong mga products. So ang Philippine cork maps medyo dali na lang siya buhatan karon compare sa una kay nana ko laser machine. Ang laser machine na ang naga-engrave, diretso na po nag-engrave ang mga Philippine provinces na mga names, since sa una wala, at least karon na yung mga names sa provinces. And ang laser machine na po ang nagabutang og mga outlines sa cork.
Unfortunately, ang CO2 laser machine dili niya kaya makat ang cork nga mulapos jud ang cutting kay ang material sa cork kay dili siya para sa wood nga solid nga makat lang dayon sa laser machine. Medyo humok ang cork nga material, makunat siya pero kailangan mo tong dili siya mulapos ang laser, so kailangan gyapon ako siya manual nga ikat. And after na ko ikat ang cork, kanang mga labels nila kinaaman ko yung map guide, nagabutan ko og kanang letters and numbers sa likod kay para dali na lang install. And ang katong letters and numbers manual na ko siya ginabutang sa likod sa each piece sa Philippine cork map. Ang akong ginabutang nga glue nga pangdikit sa wall kay sticky tack it. First kay double-sided akong gibutang pero ako na-realize nga makaguba og wall ang double-sided. Unya, pag gusto na ko siya ibalin sa other walls or ibalin na ko sa other balay, lisod siya itanggalon. Since nakita ko aning sticky tack it, more siya bubble gum nga adhesive nga mo stick ang cork kay lightweight raman pud ang cork, even the wood. And pag imo siyang tanggalon, dali ra po siya tanggalon. So dili siya makaguba og wall o dali ra po siya gamiton. And yeah, I decided nga sticky tack it is i-appeal na ko siya sa packaging sa Philippine cork map. So kaning ang nasa kong likod is a wood map made of basswood. Isa ni siya sa akong mga products pa nga available sa ako ang Shopee. One layer lang ni siya and puzzle type. So each piece kay each provinces gyud. So medyo lisod siya i-assemble kay mura kag nagabuo jud og Philippines in a puzzle form. Og napo kay other wood map nga 3D po siya. So 3 layers nga basswood. Unya medyo gamay lang po siya compare ani nga medyo dako-dako. So ang height ani is 4.5 feet and ang iyahang width is 2.75 feet. So if gusto niyo may wala na more details sa ako ang Philippine cork map o Philippine wood map, you can check my Shopee and na ako yung mga stocks nga available. And I know I set the goal nga mag-create sa world map for this year. Medyo dugay na po na ko siya nga plan dyan nga i-launch pero wala pa gid ako na push gid og tarong kay although naa ko prototype sa ko ang cork nga world map, kailangan pa nako i-finalize ang packaging, i-finalize ang map guide and so on. So medyo dagan pa siya buhaton. But karon focus ako sa Philippines and so happy nga naka-create ko 5 cork maps. So available na siya sa akong Shopee. Why antud karon kay ginabuhat nga ako siya kay nahimon am gyud ako siya product. Aside sa as a product, mura po siya therapeutic sa ko nga activity kay while I'm listening to something or watching something, naga-move akong kamot, naga-kuri-kuri ko, naga-cut-cut. So, lahi siya nga sensation po sa kuha kay para dili lang po ko permitting nga nagatubang lag laptop para mag-create sa mga tasks, mga projects. At least karon na anak ko ka ng other sideline or other things na ginabuhat nga. Maingon dyan ako nga handcrafted yun siya. Yeah, aside sa Philippine cork map, other goal na akong giset is magtuog pag-ibig to clarify the assumption documents. Unfortunately, ang naidako nga shift sa akong life karon, wala ko nakaagtog pag-ibig kay nagka-problem ko sa ko ang car, akong pick up. Since manual lang ako ang car and taud-taud na pa siya sa kuha, nibigay ang iyahang clutch assembly and so on. Nya dagan pa kayo ka ng kailangan i-fix and then actually nibigay siya to naami sa Gaisano Dapik and nagpa-rescue pa mi and amo ang na contact na rescue wala mi kaila, completely stranger. Mo man pudto sila ang paspas kay naka-rescue sa mua so gito ang pick up ug I was hoping nga idalon siya sa shop, sa talyer kay mo man ilang ginaingon pero to my surprise gidala lang siya sa ilang balay. Unya wala ko choice kundi mag-trust na lang kay sila na lang man pud ang nag-rescue, nag-tow. Mo to nagsalig lang pug ko, ako na lang pong gitrust na lang pug yun ako ang universe nga para lang yun maayo ang pick up. And yes, naayo siya nga na makadagan siya and so on pero after nga ni uli lang og Jensen, gidrivean sa kong father, igo lang yun nakaulig Jensen, naguba na pud siya, same thing, nag-leak na pud, dili na mo pa ang clutch. So yeah, I decided na since nakagasto naman gud ko paayo ato sa ilaha, medyo dili po siya strategic nga ipaayo dayon karon agad-agad kay magubang ako ang budgeting, magubang ako ang finances and then ako pong ginahon na actually I really don't need
the car sa akong situation kay I'm a freelance. I'm just working mostly sa diri lang sa balay kay ang akong mga clients kay online lang man. Ginagamit lang ako sa sakyanan if na site visit as a real estate salesperson and og sa mga other things nga pwede man gyud siya nga i-commute lang. Dako lang gyud og convenience ang naisakyanan kay makasave og time in terms of dili na ka maghulat, magpara og jeep o unsa ba, so makadiretso ka sa imong padulngan. But akong ginahuna maura man gud gihapon kay mahurot man pud gud ang time yung magpangita og parking. So mura siya ka ng same lang pod. At the same time, kung wala man lang ko idala, edi mag-commute na lang ko. So I decided nga ibili na lang sa Angkar dito sa Jansan. And nag-commute ko pabalik sa Davao and I'm back as a commuter sa karon. And okay lang po jud sa ko. It is an advantage for me as well kay wala man ko ni dako nga naay sakyanan dayon. So it's a big milestone na ako na unlock atong pandemic time. Karon I'm so willing na mo-go back as a commuter and usay lang man po kumugawas pag nalang di kailangan. So at least karon makasave ko og sa pagpa-repair, makasave ko fuel kay mahal pud kay ang fuel. So kailangan gyud ako mag-take og action kay kung ako siyang ayuhan na po tapos gasto na po kayo sa fuel tapos kapoy na po mag-drive. So inana sa ko. So I decided na okay, muna ako ang life karon. So back to commuter life. And mo po to reason nga nung wala na lang sa ko ni agto og pag-ibig kay ako na lang sang i-prepare ang ako ang mga papers and documents and then mag-commute ko padulong pag-ibig. So inana na lang ang ako ang buhaton. But that goal wala na ako siya nabuhat this week kay medyo dagan og nahitabo. So ako na lang siyang i-move for next week na goal. And then the last one is to create a social media calendar for my real estate Facebook page. And medyo challenging siya kay ang real estate man good is dili man good perminti ma-available dili perminti na available ng mga projects kay perminti sold out buyag diri sa Davao. So akong gibuhat is Monday to Saturday na ay at least one content sa akong Facebook page. And ako na siyang gilatag nga every Monday it's about trivia or about something about real estate. And then Tuesday is a project highlight. Any project, past projects or current projects, ako lang yun siyang i-post para naay ka ng information about that project. Tuesday is for condominiums. Wednesday is another trivia or something, thoughts or any insights about real estate. Thursday is another project highlight. And then Friday is another insights, another info. So alternate lang siya ba kumbaga. And then Saturday is reels or video nga sa mga properties. So any type of properties. And then ako siyang gilatag for the whole month. Nganong very kwan kay ko sa real estate kay mura man gud siya mahimo pud ka ng pension ako moabot ang panahon kay like for example na ako'y condominium karon. And then nagabayad ko monthly amortization for 25 years. So after nako actually wala na ko siya ginapuy-an kaya ako siyang ginaparent sa Airbnb, Booking.com and Agoda. So, ang mga madawat na ko from the rentals, mura po itong ako ang ginabayad sa amortization. So, basically, ang ako ang condominium is mabuhi ra siya iyaha without me shelling out my other, my own finances, akong other inflow. Amortization is for 25 years and after 25 years, ang mga inflow na madawat na ko sa rentals, maakuha na gid siya latanan. Although na ako yung mga madawat gapon karon maski gamay lang, the important thing is kaya na niya bayaran ang iyahang amortization. That's another goal na ako ang iset for next week kay gusto ta mo i-tour sa condominium nako sa Verdon Park diri sa Davao ug unsang ako ang mga insights and to address the issue about sa earthquakes and all of that next week. So i-tour ta mo sa akong condominium and then I'll also give my insights sa pag-create sa Airbnb account, Agoda sa Booking.com ug unsa ang process kung sa akong ginabuhat kay para maka-earn jud ko sa akong condominium sa akong rentals. It is my first rental business and I'm so happy na since I started last year December, fully booked siya ug I will share my tips and tricks nganong permit siya fully book. And yeah, I will block one day next week kay para ako magstay sa condominium ug dito na ko explain ang mga insights. And yeah, so far, so this week, I finished the 3 out of 4 goals. And for next week, I will set new goals
First one is kato, akong balikon nga kailangan ako i-settle or kailangan ako makato sa pag-ibig kay para ma-settle na gyud ako ang akong papers diri sa akong assumed unit na akong gibuhat og office. And then the second one is room tour sa ako ang Carto Uno, akong Airbnb rental business, akong condominium 2-bedroom, and then ako ang insights. And then the third one is actually na ako yung mga dagong projects nga ginabuhat and kailangan ako masubmit next week. Ako na lang po siyang i-add sa ako ang goals. So, kato is to finish the June edition of Bahrain This Month magazine. By the way, I am a graphic designer and layout artist of Red House Marketing sa Bahrain. Although nalang ko sa Philippines, diri lang ako ginabuhatan ng mga designs and layout, pero they hire them as their full-time designer sa ilang magazine. So, I'm so happy nga at least nagamit na ako ang skills sa Adobe InDesign and ang pag-create og magazine. Kaya ako ang background lang po dana is previously ako ang naga-design, naga-layout sa yearbook sa mong school sa University of Mindanao, and nagamit na ko siya sa karon as a layout artist sa isa ka dako nga magazine company dito sa Bahrain. And then the last goal is na ako'y small project lang, dili siya nakakalisod but it needs grabbing a patience kay it's a project nga annual report nga gi-hire po ko sa Filipino company nga mag-create sila annual report. Although mura siyang magazine, pero ang difference is magazine you can play around with the design and then the layout, but in the annual report dapat ang fonts nimo ginagamit ug ang pag-layout nimo sa mga elements, graphics, text, colors, and so on is bound by the corporate brand guide. And yeah, those are my big things na kailangan ako ma-accomplish next week, and I will give you an update next episode. And thank you so much for watching this episode sa progress, and I hope na po kay imuhang mga goals nga gusto nimo i-achieve next week or for this month or for the whole year. You can really just track those goals o try lang nato achieve ang atong mga gusto buhaton, small projects, big projects, o unsa pa. So yeah, and I guess kailangan pa na ako i-appeal sa ko ang goal nga at least malimpyuhan ang ako ang office kay muna siya ako ang office nga ako ang it is an assumed unit o wala po kasabot sa papers nga ambot lang. So, kailangan ako siya ma-fix good sa pag-ibig. Although ako na nagabayad sa amortization, pero wala pa sa ako ginasend ang emails sa mga resibo and sa confirmation and so on. But yeah, this is my office. Medyo kalat pa siya and always kalat yun siya. So, me as an artist, I think it's normal, I guess. But yeah, I still have to make some adjustments and kailangan po na ako ma-practice nga need yun ako ma-organize because you can do so much or mas dagan kang mabuhat if organized ka na pagkatao, and muna siya ang challenge sa akong self kay medyo kalat ko sa mga other things pero sa other butang medyo organized na pod. So mo lang sa to, and thank you so much for watching. If you want to be notified next episode sa kuang updates, click like, subscribe, and yeah, have a great day and to more unlocking milestones. Bye-bye.